Ano-ano ang mga advantages 'pag marunong kang magmaneho ng sasakyan? Kailangan ba talaga natin 'tong matutunan? Samahan niyo ako sa videong 'to at alamin natin ano yung mga tulong 'pag marunong kang mag-drive ng sasakyan. Magandang araw sa inyo diyan. Ako po si Jan De Lucero po, isang entrepreneur na isa ding side hustler as on-call, personal, or family driver. Nga pala, ang video na 'to ay sponsored by MyCab Davao Car Rental. Mamaya-maya, pag-usapan din natin ang mga services ng MyCab Davao. Kwento ko lang din po muna saglit. No, nung mga panahong hindi pa po ako marunong mag-drive. One time kasi, namasyal kami sa isang medyo malayo-layo ding destinasyon. Mga around 6 to 8 hours na biyahe papunta sa location. Apat lang po kami nun. Kotse lang naman din po yung dala namin nun. At ang nagmamaneho, yung may-ari ng sasakyan. Dahil siya lang naman din po ang marunong magmaneho sa aming apat. Umalis kami sa aming lugar ng mga bandang hating gabi or madaling araw, almost 1 a.m. para makarating sa destination namin na medyo maaga-aga. Siyempre, para masulit din namin yung aming pamamasyal sa lugar na yun. At dahil sa yung isang kaibigan lang namin, may-ari ng sasakyan ang marunong mag-drive, sa buong biyahe, siya talaga ang nagdadala ng kotse. Ang baon lang namin doon sa kanya, para sa kanya, kwento. Para din naman, hindi siya antukin sa biyahe. Dumating kami sa destinasyon ng halos 8 oras din. Kasama na doon yung mga konting pahinga at kain. May isang sitwasyon na medyo naipit kami doon. Kasi halos 8 hours na kami nagbiyahe. Ay, susunduin pa pala namin yung isa namin kasama for around 3 hours pa. At syempre, dahil wala pang tulog, yung tropa naming drive, talagang nag-request siya na iidlip muna siya. Wala din naman kasing papalit sa kanya. Siya lang naman yung marunong mag-drive sa aming apat, di ba? At yun, konting idlip, biyahe na naman. Gustuhin ko mang palitan siya sa pagdadrive. So, di ko kaya. Motor lang ang kaya ko i-drive sa mga panahong yun. Wala pa po akong experience sa pagdadrive ng sasakyan or four wheels or kahit ng kotse man lang. Isang gabi lang kaming nag-stay sa lugar na yun. Kinabukasan, uuwi na rin kami. Pabiyahe na naman for almost 8 hours pa uwi na si kaibigan ay wala talagang kapalitan sa pagdadrive. Dahil siya lang din naman talaga ang marunong mag-drive sa aming apat. So, wala din akong magawa, hindi pa ako marunong mag-drive ng kotse. Siya na nga yung may-ari ng sasakyan. Siya pa yung nag-drive sa buong biyahe namin at sa buong pasyal namin. Nakisabay or nakisakay na nga lang kami. Wala pa talagang pwedeng pumalit sa kanya sa pagdadrive kahit man lang saglit. Parang dun ko naisip na kung marunong lang akong mag-drive, may posible akong maitutulong sa ganong sitwasyon. Pumalit man lang sa kanya kahit saglit sa pagdadrive para medyo makapagpahinga din siya ng konti. Kaya sinikap ko talaga na matutong mag-drive na sasakyan. Actually, itong kaibigan ko na to, yung kasama ko na nag-drive buong pasyal namin sa panahong yon, ang nagturo sa akin sa pagmamaneho ng sasakyan. Medyo mabilis din naman akong natuto kasi marunungan naman din po ako magmotor. Sanay na rin po ako sa kalsada, magmamaneho, motor nga lang muna. Mapa-long drive man or kahit city drive. Kaya nung natuto na ako mag-drive ng kotse, pag nagsama kami, palitan kami sa pagdadrive. Or madalas nga, ako na talaga yung nagdadrive. Bumabawi doon sa pagod niya sa pagdadrive sa malayo naming destinasyon. May malaking advantage talaga or tulong pag marunong kang magmaneho ng sasakyan. Kaya pag-usapan natin to. Isa sa advantage pag marunong kang magmaneho ng sasakyan, mas mabilis kang makakarating sa iyong paroroonan at may mas malaking kalayaan ka sa paglalakbay. Kung mahilig kang mag-travel ay talagang great advantage pag marunong kang mag-drive ng sasakyan. Mas mabilis ding makarating sa iyong paroroonan. Kontrolado mo yung biyahe mo at may kalayaan ka kung saan man yung gusto mong daanan. Kung marunong kang mag-drive ay makakapunta ka sa iba't ibang destinasyon or lokasyon. Hindi ka na mandistorbo ng ibang tao para makapag-drive para sa iyo. Marami naman pong mga car rental sa panahon ngayon na pwedeng self-drive or ikaw yung magmamaneho sa sasakyan. And speaking of car rentals, pag-usapan po natin ang sponsor ng video ito, MyCav Davao Car Rentals, one of the cheapest car rentals sa Davao City. May iba't ibang units po sila na pwede nyong gamitin, depende po sa kailangan nyo. Pwede kayong kumuha ng mga 5-seaters, 7-seaters, pick-up type na sasakyan. Pwede din po pahatid or pasundo or kahit mga lipat gamit, hakot gamit. Kasama din po sa services nila. Pwedeng pang 24 hours or kahit 12 hours. Pwede rin pang matagalan for few days
for a week, or for a month, or few months. Located po ang MyCab Davao Car Rentals sa Medalla Milagrosa, Buhangin, Davao City. May mga iba't ibang promos po silang ino-offer. For early reservations or inquiries, message nyo lang po yung page nila. MyCab Davao Car Rental. One of the cheapest car rentals in Davao City. Maayos kausap, madaling kausap. MyCab Davao Car Rental. Kaya kung kailangan nyo po ng sasakyan na marentahan, Davao City, Davao Region, or the whole Mindanao, MyCab Davao Car Rental. Isa pang advantage or tulong pag marunong kang magmaneho ng sasakyan ay ang kakaroon ka ng mas malawak na opportunity sa trabaho. May mga trabaho na kailangan talaga ng driving skills tulad ng mga nasa sales, field works, or mga client meetings. Kaya mas malaking advantage talaga pag marunong ka ng magmaneho kaysa dun ka pa matututo sa iyong trabaho. Mapanegosyo man or trabaho, may mga darating na opportunities talaga na pwede ka nang magkakotse or kailangan mo na din talagang magkakotse. Kaya isang malaking advantage kapag marunong ka nang mag-drive kaysa maging newbie ka pa sa larangan nito. Mas malaking tulong talaga kung alam mo na or kabisado mo na yung pagdadrive ng sasakyan kaysa dun mo pa ihahasa yung sarili mo. At pag nahasa nyo po or na-develop yung skill na ito, pwede nyo po gawing side hustle o pwede na nga full-time job or part-time. Tulad ng trip ko ngayon na naging on-call driver. Isa pa na pakinabang kapag marunong kang mag-drive ng sasakyan ay may naibibigay ka na tulong in case of emergency. May tulong ka na maibibigay para sa mabilisang paghatid sa kanila para mapuntahan yung lokasyon o yung destinasyon nila kapag kailangan na. In case of emergency na mangailangan ng tao na pwedeng mag-drive ng isang sasakyan, ay andyan ka na at hindi na mangangailangan pa or maghahanap pa ng iba. May mga sitwasyon din na walang ibang makapagmamaneho para sa iyo, para sa mga lakad o asikasuhin mo importante or emergency. At yun po ang ilang advantages or tulong pag marunong kang magmaneho ng sasakyan. Posibleng may ilan pa po dyan. Comment down below para po madagdagan. Ako po naniniwala na ang pagdadrive may malaking na itutulong sa ating buhay. Nakapagbibigay po ito ng comfort or convenience. Sa trabaho man or sa negosyo, may sasakyan ka man or wala. May mga times talaga na kailangan mo ang skill na ito. Isa po itong skill na kailangan din po nating hasain. Kailangan din po nating galingan. Through experience, kung marunong ka nang mag-drive or bago pa lang natutong mag-drive or kahit yung hindi pa marunong mag-drive ng sasakyan, mas maganda po na ma-develop natin ito ng maayos, itong skill na to, para mas maging responsable din tayo sa daan at makaiwas sa disgrasya or yung mga hindi natin gustong mangyari. Sana po may natutunan kayo at naging kapaki-pakinabang ang video na to. Please subscribe our YouTube channel, John De Lucero. Follow, like, and share our Facebook account para sa mga kapaki-pakinabang na mga contents. And again, maraming salamat po sa sponsor ng video na ito, ang MyCab Davao Car Rental. Sana'y okay kayo dyan, maging okay kayo dyan. Ako po si Jan. Daghang salamat.